Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa khutbah na ito ay tungkol sa isang sakit na kung saan itong sakit na ito ay napakalala. Mas matindi sa sakit na may mataas na blood pressure. Hindi kaya meron siyang mataas na sugar. Mas matindi sa diabetes ang sakit na ito. Kasi ang ganitong klase ng sakit, kapag ito ay ipapatingin mo sa doktor, hindi niya malalaman kung ano ang sakit ng tao. Hindi malalaman ng doktor kung ano yung dinaramdam ng tao kapag meron siyang sakit na ganito. Ang sakit na ito, mga kapatid, na tinutukoy natin, ito yung sakit na tinatawag na munafik. Ibig sabihin ng munafik, ito yung katangian o klase ng tao na mapagkunwari sa Allah. Kasi ito yung kapatid ng sakit na tinatawag na hasad, inggit. Itong pagiging munafik at pagkakaroon ng tao ng sakit na inggit, magkapatid ito. Malala itong mga sakit na ito at maaaring wawasakin niya ang pananampalataya ng tao. Hindi yung katawan niya, hindi ang kanyang kalusugan ang kanyang sisirain, kundi mismong pananampalataya niya, paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, patungkol sa mga taong mapagkunwari sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga munafik, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira. Sabi ng Allah, katotohanan, sabi ng Allah, silang mga taong munafik, yung mga taong mapagkunwari, katotohanan, sila ay ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamababang antas ng impyerno. Sa pagpapaliwanag ng maulama natin, ibig sabihin ng pinakamababang antas ng impyerno, ito yung nasa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Nandun maninirahan yung mga taong munafik sa pinakailalim na bahagi ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, walan tajida lahum nasira. At wala silang matatagpuan o mahanap na maging katulong nila sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay mailabas doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakatakot yung sakit na munafik. Kasi yung tao na munafik, hindi mo yan makikita sa mga taong kufar. Saan mo makikita o makikilala? Sa mga taong nag-aangkin na ang Diyos natin ay si Allah. Ang mga munafik ay nagsasala sila, katulad ng pagsasala natin. Maaari din silang mag-ayon sa buwan ng Ramadan. Kaya lang, mahirap kilatisin ang kanilang mga katangian kasi sa kanilang puso nakatanim ang pagiging munafik nila. Isa sa mga katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na maaaring papasukan ng katangian ng pagiging munafik ang isang tao kapag nasa kanyang katangian na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga munafik ay gusto nilang linlangin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa naglalaro, nais nilang mag-attempt na dadayahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, at hindi nila alam sila ang nilinglang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Akala nila, nalilinlang nila si Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang kanilang nalilinlang pala ay ang kanilang mga sarili. At kasama sa kanilang mga katangian, sabi ng Allah, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Yung mga tao na yun na munafik, kapag sila ay tumayo upang magdasal, ito ay may kakibat na katamaran. Dito natin mapapansin, mga kapatid, na yung mga munafik pala, hindi mo yan mahanap sa mga kufar, sa mga tao hindi mananampalataya, kundi sa mga tao na nagkukunwari na sila ay nasa pananampalatayang Islam. Kasi nagsasalang munafik. Sabi ng Allah, kapag sila ay tumayo upang magsala, sila ay tinatamad. May kakibat na katamaran. So ingatan natin ito, mga kapatid, na papasukan tayo ng ganitong katangian. Kasi mismo si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi nito sa atin. Kapag yung tao ay meron na siyang katangian na pagiging tamad niya, ayaw na niya magsagawa ng pagdarasal, ibig sabihin yan, unti-unting pumapasok sa kanyang katangian ng munafik. Kasi yung pagiging tamad ng isang tao, isa ito sa paraan ng pag-uudyok sa atin ni Shaitan. Kaya sabi ng Allah, isa sa katangian ng mga taong munafik kapag sila ay magsala, ito ay may kakibat na katamaran, at yuraunan nasa, sila ay nagpapakita, show off.
Pag sila ay gumawa ng kabutihan, ito ay pakitang tao. Nagpapakitang gilas siya sa mga tao. Para lang purihin ng mga tao na nagsasalasan ng 5 beses, nagbabasa ng Quran, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yung pagiging pakitang tao niya sa kanyang mga gawain, kasama yung sa katangian ng isang munafik. Wala yazkuruna Allaha illa qalila. At hindi nila inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lang sa kakaunti. Ibig sabihin, pagdating sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakakunti lang. Limited lang yung oras nila o panahon nila pagdating sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mas pinapriority nila yung mga personal na gawain nila o anumang mga transaksyon nila. Pero yung pag-aalala sa Allah, kunti na lang yung panahon nila dun kasama yung sa mga katangian ng mga tao na pinapasukan ng tinatawag na nifaq o pagiging mapagkunwari niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit din ng Rasulullah na may mga ilang katangian ng mga taong munafik ayon sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah, ayatul munafiki salathun. May 3 katangian o palatandaan sa isang taong munafik. Unang-una sabi ng Rasulullah, iza haddatha kazaba. Yung tao na munafik, kapag siya'y nagsalita, ay puro kasinungalingan. Wa iza wa'ada akhlafa. At kapag siya'y nangako, ay hindi tutupad, sisira sa kanyang pangako. Yun ang pangalawang katangian niya. Pag nag-promise siya, hindi niya yun tutugunin. Hindi niya tutuparin yun. Sisirain niya yung promise niya sa kanyang kapwa. Lalong-lalo na yung promise niya sa Allah na sambahin ang nag-isang Diyos na si Allah. Pangatlo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza tu'mina khana. At kapag siya ipinagkatiwalaan mo, ay hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Matindi ito sa panahon natin ngayon. Marami na mga tao na pinapasukan sila ng mga ganitong katangian. Kapag may mga ipinagkatiwala ka sa kanya, it's either yung dangal ng kanyang kapwa o anumang material na bagay, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Kasama yun sa katangian ng munafik. Kaya sa pananampalatayang Islam, isa sa kautusan sa Muslim, kapag may amana sa'yo, pag may pinagkatiwala sa'yo, dapat na pangalagaan mo yun. At kapag ikaw ay nagkaroon ng pangako sa iyong kapwa, tutuparin mo yun. Pag ikaw ay nagsalita, huwag kang magsinungaling. Huwag kang mag-imbento ng mga salita. Lalong-lalong na kung ito ay maring ikakasira ng iyong kapwa. Ganun ang katangian ng isang tunay na Muslim. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itong 3 katangian na ito ay matatagpuan lamang ito sa mga tao na pinapasukan sila ng pagiging nifaq. Yung pagiging mapagkunwari nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa isang riwaya ng hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza khasama fajara. Kabilang sa katangian ng isang munafik, kapag siya ay nakipagtalo ay nagiging masama siya. Sabi ng mga ulama natin, an-nifaqu naw'an. Sabi nila, may 2 uri ng pagiging isang munafik ng tao. Unang-una sabi nila, nifaqun i'tiqadiyun, yakhruju sahibahu 'anil iman. Unang katangian o uri ng nifaq, sabi ng mga ulama natin, yung nifaq na i'tiqad. Ibig sabihin, ito yung pagiging isang munafik ng tao na yukhriju sahibahu 'anil iman. Nagpalabas sa kanyang paniniwala sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, itong i'tiqad na nifaq, tunay na nasira ang kanyang aqida. Lumabas na yung paniniwala niya sa paniniwala ng isang Muslim. Labas na siya sa pananampalatayang Islam. At yung panlabas na katangian niya, sabi niya, ay nagpapakilala bilang isang Muslim. Pero ang kanyang saloobin ay nasa kanya ang pagiging isang kafir, pagiging isang hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng munafik, sabi ng mga ulama natin, wa nifaqun amaliyun. Yung nifaq o pagiging munafik ng isang tao sa pamamagitan ng kaniyang gawain. Ibig sabihin, wa huwa at-tashabbuhu bil munafiqina fi akhlaqihim. Ibig sabihin nito, ito yung pagiging isang munafik ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawain na ginagaya niya yung mga ugali ng mga taong munafik. Ibig sabihin sa pamamagitan ng gawain ay ginagaya mo yung mga katangian ng munafik. Ano yung mga katangian ng munafik? Kapag sila nagsalita ay puro kasinungalingan, kapag sila'y nangako hindi tutupad,
kapag sila ay pinagkatiwalaan, hindi mo sila naman pagkakatiwalaan, kapag sila ay nagsasala, tatamad-tamad sila sa kanilang pagsasala, nagpapakitang tao, yun yung mga gawain na ginagaya ng mga taong munafik sa pamamagitan ng kanilang mga gawa't kilos. Nananatili pa rin silang mga Muslim, pero nakagawa sila ng isang napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na mapagkunwari sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapagkunwari sila sa kanilang mga ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sila'y magpakitang gilas, magpakitang tao sa kanilang kapwa, upang sila'y makatanggap ng papuri sa kanilang kapwa dahil sa sila'y madasalin, mapaggawa ng kabutihan o kawang gawa, ay yun ang hangarin nila kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na yun na sila ay mapagkunwari sa kanilang din. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.